we will be talking about the miracles of Jesus. O ang atong tumong og tuyo nga aron una nga iyang mga anak na-experience nato ang milagro sa pamuhat ni Lord sa atong kinabuhi. Our passage this morning makita diha sa Mark chapter 2 verses 1 to 9 and verse 11. Risky faith leads to a miraculous result. Risky faith leads to a miraculous result. Basahan na to ang passage. When he had come back to Capernaum several days afterward, and it was heard that he was at home, and many were gathered together, so that there was no longer room, not even near the door, and he was speaking the word to them. And they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men, being unable to get to him because of the crowd. They removed the roof above him, and when they had dug an opening, they let down the pallet on which the paralytic was lying. And Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." But some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, "Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately Jesus, aware in his spirit that they were reasoning that way within themselves, said to them, "Why are you reasoning about these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and pick up your pallet and walk'? I say to you, get up your pallet and go home." Risky faith leads to a miraculous result. Now, kung atong makita diha sa picture, sa first picture, atong makitaan ang upat ka mga higala. Ug ang sa last, nga duha ka picture, makita nato ang kanang atok, no, ang roof nga na abli tungod sa gihimo nining mga amigo sa mga paralytic. Well, sumala sa story nga ato ang ibasa kanina. Now, sa ministry ni Jesus, nag-launch siya sa iyang ministry sa Capernaum o nagsugod siya pinaagi sa small village sa pagpangisda sa Galilea. And Jesus made quite an entrance in Capernaum nga naghatag og dakong atensyon sa mga tao tungod sa iyang mga pagpanudlo o sa iyang mga milagrosong ginahimo. Ang ginahimo ni Jesus, he cast out demons and he healed many people outside the synagogue. Then he cured a man who was cursed with leprosy. Ang gihimo ni Jesus, mao'y nahimungdan na ang mga tao na kailang yun sa iyaha o nahimo siyang famous ining panahon na. Kung doon na may social media ani, dili na kinahanglan og reels aron lang ang dapat ang atong followers. Kung dili, si Jesus mismo, bisan sa iyang ministry nga nagsugod o nag-launch siya sa Capernaum, makita nato ang usa ka fascinating story sa Gospel ni Mark nga dunay group of friends nga ilang gipaubos ang ilang paralyzed friend gikan sa atok aron lamang nga ilahang mapangayo o matabangan nga kining tawhana maayo ni Jesus. Atong tagaan o dakog pagtagad ba ang pagtuo ang gugma aning mga tawhana nga ang ilang amigo paralyzed na dili na ni makaantigo mo lakaw. Kung ato ni siya ng taon, doon ay mga panahon siguro nga murag pabigat na lang ni siya sa pamilya, ay di naman ay makatabang og trabaho. Pwede ka kaning iyang mga amigo, pasagdahan siya. But because of their faith, because ilahang love, nagsakripisyo sila, nga ilang matuntun kining tawhana, padulong kay Jesus aron man lang nga maulian. And they knew that a touch from Jesus would lead them to a miracle. So, they put in the work to experience it. Masayod, kining upat ka mga higala nga ang pag-adto nila kay Jesus may magdala kanila sa milagrosong eksperyensya. And when Jesus witnessed their faith, He moved in a mighty way. As Jesus continued performing miracles, He earned celebrity status.
and crowds began to follow him. Tanawa mo sa nato ang context ini nga passage. Aron masabtan nato nganong in ato man ang dagan sa story. Sa diha nga si Jesus nagwali siya sa Galilee, nibalik siya sa Capernaum, ug after several days nadunggan sa mga tao nga nauli na siya. So nagtapok sila ug unya niadto sila sa balay kung diin idangop kung nagpuyo si Jesus. And samtang si Jesus istorya niadto mga tao nga niadto kaniya, naghatag kinig dako problema para anang upat ka mga amigo kung paunsa nila ipaaduol kay Jesus ang ilang paralytic friend. Kung ako nga tao sa picture, sunod mismo sa iyang balay o bisan gani sa ganghaan diya sa importan, maglisod na sila agi. So ang dimension diya nga ang iyang balay nga gipuy-an na puno og tao, wala gi-describe kung sa dimension sa balay, basta kay ang balay na puno and large crowd came. Kunya o hinungdan nga ang kaning upat ka mga higala aning paralytic person dili nila mapasulod kining ilang amigo nga nagsakit kay tungod sa daghan kaayong mga tao. Ug desperado sila nga gusto gid nila mahatod kini kay Jesus. Kung atong natawon kanang paralyzed man, sulti kaayo siya ba? May na siya amigo nga willing mo take og risk aron nga madala siya kay Jesus. Fortunate kaayo ning tawhana nga naa siya mga buutan ng mga amigo. Kung niya kining iyang mga amigo naningkamot yun nga kining ilang paralytic friend madala nila sa atubangan ni Jesus. Ug ang ilang solusyon isaka nila ang bugong sa mga balay ug ilahang gilangkat ang roof niini dito mismo tungod kuliin si Jesus. Kung atong latawon ang context ani nga passage, ang ilang atok ani dili passive. Wala pa rin mga modern atok. Ang ilang atok niini panahon na hinimo gikan sa lapok o gikan sa mga bricks and sticks. Imagine nga ang bricks and sticks nga ilang gihimong atok bukon aning mga amigo sa paralytic friend. Wala gisulti kung sa ilang gamit, pero sigurado kung magkabuling-buling yun ni sila. Sigurado kung magkasingot-singot po ni sila dako. Sigurado kung dako kay ni ilahang gihimo nga kanang sakripisyo para sa ilang amigo. O kunya, wala lang gisulti dire, pero maghunahuna yun na sila atong ning gupunin atong pasig masuporta giya aning balan. Their faith leads them to take risk just to bring that paralytic man to Jesus. Kubunya, kabalo ba yun sila nga si Jesus, istorya sa large crowd meaning panahon na, i-interrupt nila ang sermon, kanalang sila ituntun mga sakito. Kung atong nagtawon, daghan ayong posible nga atong malantaw mga negative nga mga butang na pwedeng makalistorbo. Kaya sigurado yun ko nga mitras gabangag sila atong atok, katong mga nagahing na nga mga lapok na nahimo ng atok dito, timog ito abog dito sa tungod ni Jesus. Disturbo kayo ito sa pagwali ni Jesus anong panahon. And finally, kung atong makita din ha, nahimo silang successful. Kabalugid ning mga tawhanan na atot lang gining hawiran kay Jesus ning atong amigo. Only anda gini na ay milagro mo ito po. Hello? Kanos ba ang mga milagrosong pangitabo sa inyong kinabuhi? Kung kanos ba ang mga panahon that we take risk because of our faith only to experience miraculous results. Usahay daghang panahon nga makontento na lang ka, bahala na wala ng mga milagrosong pamuhat sa Ginoo, importante luwas ko. But these four friends did take risk. Sa atong paglantaw ani nga story, dunay pipila ka mga powerful traits nga atong ma-learn gikan aning mga amigo aning paralytic. Number 1, faith takes risk.
Daghang mga panahon nga dili mahimo ang mga plano sa kinabuhi nga naman kulang ta sa resources o dili ta montay og risk nga ang atong pagtuo kay Jesus ang atong himuong tubuhan. Lataw na to ang risk. They broke through a roof right in the middle of a massive and public presentation. They used their bare hands to claw through clay because they have faith that Jesus can help their friend. Because they have faith that Jesus can help their friend. Sigurado ko nga daghang rason nga pwedeng muhunong sila. Sigurado ko nga daghang rason nga dili na lang sila mapadayon ay punupan, muli na lang ka. Pagulat na lang ta kano sa nato masakpan si Jesus, kano sa nato matungnan nga bakante si Jesus. Sigurado ko nga daghang rason nga pwedeng makapa-discourage kanila, but they keep tearing off the roof single by single. Faith take risk, and those risks may be uncomfortable, awkward, or even a little unexpected, but at the end of the day, it will be worth it. It's risky to talk to your friends about Jesus, but the outcome is worth the discomfort. Kanang bisag dili kayo ka kampante, pero inig mahimo nimo, hindot kaayo ang feeling. It's awkward to ask a friend for prayer, but Jesus hangs on to every word. It's uncomfortable to talk to someone about sin in their life, but you can point them towards forgiveness. Sa atong panahon karon, lisod kaayo nimo pasakton ang usa ka tawo nga sultian siya sa iyang sayo. Nga ang imong intensyon aron nga mangayo siya pasaylo sa Ginoo. Nga naman sigurado ko isog pa na sa imo. It takes risk and uncomfortable situation to talk about sin. Kaya nga ito ang purpose, dili man aron i-condemn sila, kundi ato silang dalon diha sa kapasayloan. Jesus almost always lead us outside of our comfort zone. Sa garang ginadala dito ni Jesus, gawas sa ato ang comfort zone to take risk of our life. Dili nato mahibaluan kung sa resulta, kung dili nato sulayan. Kung dili nato ma-experiencehan ang mga milagrosong mga butang, kung dili nato tugutan ang atong pagtuo uban sa atong bunga nga mohimo kung mutay to Christ just to bring us miraculous results. Next, ingon nila, faith leads to results. Una, we take the risk and then it leads to results. Their faith resulted in a confused and quiet room, looking at a paralyzed man lying before Jesus. Jesus breaks the silence by saying, I see your friend's faith. Your sins are forgiven. Uy, kung ato di ay dalon ang atong mga amigo sa pag-alagad kang Jesus, bisan ang ilang sala mapasaylo. Kaya resulta sa ato ang pagtuo, uban ang pagmumuhat, pinaagi sa motivation kanato sa ato ang paghigugma. First, Jesus doesn't see this man as paralyzed. Nga naman, kung imong lantawon, ingon siya, your sins are forgiven. So wala pa niya giayo, or unang lang iyang giayo, ang pagkamang nasasala ng ining tawhana, ikaduha na lang, bonus na lang itong naulian ang iyang pagka-paralyze. Kay, pwede man nga maulian ang iyang pagka-paralyze, pero dili mapasaylo ang iyang mga sala. Ipirno gyapon siya. Pero ingon si Jesus, your sins are forgiven. O sa diyang napasaylo ang iyang mga sala, naulian po siya sa iyang sakit. Si Jesus
naghatag ka nato ug pamatuod nga ayuhon taniya dili lang sa atong physical kundi rin ang atong spiritual usab nga kinabuhi. Friends, Jesus can also heal you spiritually. Kung magiging honest lang ta sa atong kaugalingon, unya atong nantawon, murag masakiton man ning akong espirituhanong kinabuhi. Lord, ayun ako din. Tabangan ko ng mawalan ko. Ingon ang mga religious leaders sa lahang kasing-kasing, why does this man talk like that? He's blasphemy. Wala sila'y idea na nagbarog sila at tubangan sa Ginoo pinaagi sa lawas ni Jesus. Jesus didn't just have the power to heal the man. He had the power to forgive him of his sins. Asa ba'y mas nindot o mas dakong milagrong mahitabo? Ang maulian siya gikan sa iyahang pagkaparalitiko o ang mapasaylo siya sa iyahang mga sala? Daghang panahon concern kita sa atong makita sa luwas. Nalimot ta nagiginahanglan tang limpyuhan sugod sa aton kasing. Cleansing someone from spiritual sickness is the greatest miracle of all. And that's the primary reason for the arrival of Jesus. Jesus has the power to spiritually heal us, your friends, and everyone we have ever met. Si Jesus yanhi alam sa pag-ayo kanato gikan sa atong espirituhanong mga balatian. Bonus na lang ang pag-ayo niya sa atong physical nga mga balatian. Bisang pagkapilat ang mulian, mamatay ng yuda. Pero kung ang atong kalag, ang atong espirituhanong kinabuhi maulian, malangit yuda, dito forever buhi na. Asa ba'y mas labing milagroso ano? Friends, take the risk that introduced to the supernatural power of Jesus. Spiritual healing will be the result. Ang pagtuo ni aning mga amigo sa paralytic man nagdala og reward, nagdala og results. O kaning paralyzed man, he got up and immediately ipunit niya ang iyahang banig o iyang higdaanan. O nilakaw siya sa presensya aning tanan ng mga scribes na nagpundo sa balay ni Jesus. That is a taste of what risky faith can do. Nindot kaayo. When you step out in faith, amazing things unfold. Sa dihang nakita ni Jesus ang pagtuon ining mga tawhana, ang milagro na hitabo. Faith can lead to healing. Faith can lead to a breakthrough. And faith can lead to unthinkable things. Ang imong pagtuo sa Ginoo mo'y magdala kanimo sa kaayuhan. Ang imong pagtuo sa Dios mo'y magdala kanimo sa pagkalingkuwas, breakthrough gikan sa mga butang na nagapos sa imo. Ang imong pagtuo magdala kanimo sa mga butang na di nimo gihunahunang mahitabo dayon. Pero nahimo tungod sa pag-alagad o pagtuo nimo kay Jesus. Ang pangutana, na-miss ba nato ang mga butang yung mga minagluso mo hitabo sa atong kinabuhi because we refuse to move in faith. Sayang ang atong perspective sa atong kinabuhi. Daghang panahon na dili na by faith. Murag last na lang ang resource sa by faith. Ginalanta na nato daan ang atong physical o material ng mga resources kung sa mga ito. At the end of the day, kung ma-failure ta, dito pa nato himo ang pagduol. Sige ba? Wala amazement yung mahitabo. Pero kung ato himuon na siya, nga wala nagadepende sa atong mga resources. Kaya wala may mga resources ng mga tawa. They take risk and that leads them to the result. Gusto ba mong breakthrough? Gusto ba tao mga kaayuhan? Gusto ba tao mga butang na wala nato gihuna-huna nga mahitabo di ay kinahanglan sa ato ang pag-alagad sa Dios? Step out sa ato ang comfort zone. Huwag niya, balo na nato ang pagtuo. Pag-higuma sa atong isip katawan. Number 3, katapusan.
kabutang. Faith helps people. Kumusta? Ang inyo bang pagtuo sa Ginoo? Nagdala ka ninyo sa pagtabang sa ibang tao? Kaya ganing upat yung mga friends na ito nakita ganyan sa picture. Ang ilang pagtuo kang Jesus, maugay nagdala sila ang ilang amigo matabangan padulong kay Jesus. Hello? Kumusta? Does your faith helps the people around you? This man encountered healing because of the help of his friends. Igsoon, ikaw nga naglingkod karon. Pinaagi sa imong pagtuo kang Hesukristo. Pwede diay nga ang imong tapat, ang imong amigo madala ngadto sa kaayuhan kung imo siyang ipaduol nga ang Hesus. Ripping off a room for a friend is awkward, unsafe, risky, and uncomfortable. Kung imong lantawon kanang sa pagkalot pa lang nila dito sa ato nga hinimo sa mud and bricks and sticks, pwede diya ang hulog itong tanan nga silang tanan mga hulog adi tanan sila maparalyze, di ba? Pero because of their faith, they want to help their friends bisan og dili na kayo safety, risky na o awkward and uncomfortable na. However, look where it led. A paralyzed man was able to walk, and every shaky step around that room was a little step on a long journey towards following Jesus. Pagkaayon niya, sa iya pagsugod sa iya pagtikang, katong pagtikang niya mo, ay magdala kaniya sa journey nga magsunod siya kang Kristo because of the faith of his friend. Can you imagine nga ang iyang story, ikapasigarbo niya ang iyang mga amigo because of their good deeds, because of their faith, because of their love. They take risk only to bring that paralytic man to Jesus to experience miracles. It was made possible by some faithful friends. Question: when was the last time you stepped out in faith to help someone experience Jesus? Kung ato ni siya i-connect sa last sermon, do nga lahit na ni siya ang atong series, pero kay ato na ni siya ginapadayon nga magtugma-tugma ang tanan because we have goal sa katuig kung sa atong gusto mahitabo to bring family together, to make us more closer to one another. Ang imo bang faith nagatabang sa imong tapat to help him or her? Pamilya man ka sa Ginoo. How about those ones na wala makaila sa Diyos? Ang ato bang faith nagdala kanila sa pag-ila o pag-experiensya sa milagosong pagpanguha ni Jesus. Dili lalim. Pero i-consider na ito, tungod sila ang pagtuog, tungod sila ang maghimong nila ito to help their friend. Brothers and sisters in the Lord, wala ko nang suggest na maguba ang ito. Kaya basin o tuyo ko naman yun ninyo guba ng ito sa inyong silingan ba kaya inyo ninyo pinahagi sa kong faith maayo ni siya. No. I'm not suggesting nga maguba mo ito. But I am suggesting for us, to take some uncomfortable steps for the benefit of those around us. Kung sa ba ang tumong o tuyo, nini atong mensahe about the miracles of Jesus. Siguro, pwede kang mupili o mga kauban sa pag-alagad sa loob ng simbahan. You can pray for them. Help them. If they need support them. Kung ikinahanglan niya ang inyong panahon, tagaan o panahon, sa ba ang pamahagi nga ang simbahan sa kama-COVID mahimong matinabangon sa usag-usa pinaagi sa atong paghibo sa pagtuo. Hello?
unsa ba ang pwedeng himuon sa Kamakobi family to bring us all together nga magtinabangay ta tungod kay pamilya ta sa pagtuo o atong na-experience ang mga milagrosong buhat ni Jesus. Mark wants you and us to see the world through the lens of Jesus. Kung natong basihan, kung natong lantawan ang story sa sinulat ni Mark, ang gusto niya nga makita nato ang kalibutan pinaagi sa panglantaw ni Jesus. Gusto ni Mark nga makita nato ang atong mga kalsada, ang atong eskwelahan, ang atong social circles at all stages of friends, nga ang gusto ni Mark that we will bring them to the lens of Jesus and we will look at them through the lens of Jesus. Yeah. Gusto ni Mark nga kung ikaw naa sa mga trabaho sa opisina, gusto niya nga makita nato ang atong opisina through the lens of Jesus. Kung gusto niya ang atong mga social circles of friends, makita nato through the lens of Jesus. Sa tanan nga stages atong relationship, we must look at it through the lens of Jesus in order to perform these miraculous things. There are struggling people around us. Bring them to Jesus. There are spiritually paralyzed people in your school. Introduce them to the life-changing power of the gospel. Your risky faith just might result in a miracle for them. With Jesus, we don't just get to preview miracles, we get to participate in them. You can make miracles happen today. Take that crucial step, even if it feels risky. Your risk will be rewarded. Ato makita kining mga higala aning paralytic men. Pinaagi sila pagtuo, pero nasayod ko nga likod ani. Dunay dako kayong butang nga nagtuklod kanila aron himuon nila ang ilang faith magbutang sa risgadong sitwasyon. Because of their love. Pinaagi silang gugma. Kung wala ang ilang gugma, bisang pagpuno sila sa pagtuo. Pwede naman ito sila mingon, nga iapor ka na mo. Di lang ka na mo dalong ito kay Jesus, amo lang nga apuan, pinagtuumi nga maulian man ka. Pero, they take risk of their faith to produce miraculous result. Gusto na ko nga atong gad-on ang atong mga panghuna-huna. Tungod kay usam ni sa mga butang nga pwede namong itudlo sa inyo. Have you ever take the risk or tingali imo na ning nasugdan, wala lang mapadayon nga mohimo kag mga uncomfortable nga mga butang para sa mga alagad sa Ginoo o para sa imong kauban sa simbahan? I would like to suggest nga suhiron nato kini upat ka man naghigala nga grabe ilang concern sa ilang amigo nga maka-experience sa healing. Probably kaning panahon na dili lang healing ato gikinahanglan. Gusto nato kanang gugma sa usa-usa. In order to do that, ikinahanglan nato okay of grace sama sa pamaagi sa pagbutang o paghimo o kanang pagbutang og lugar sa atong pammalay kanang ginatawag nato a basket of love. Malipay mo sa dili nga mensahe, ako pinigitudlo sa inyo kay mao man ni usa sa amo pwedeng matabang para ang simbahan mas bulanggo. Dili ra man ta magpuyog hangtod sa hangtod. Ang importante nga ato ning matagaan ug pagtagad. Looking sa example aning mga higala, they express their faith by sacrificing themselves kay dalag nila ilang friends kay Jesus. I would like to suggest that we might take a risk on our faith to produce miraculous result by having in our house a basket of love.
A basket of love is a way to enlarge our faith by doing sacrificial giving for God's servants, fellow believers, like these friends of the paralytic man who really loved their friend. You were our friends too. Na kinahanglan sa mi sa inyong gugma o kinahanglan mo na sa inyong katapad. Makahimo ba ka nga sa imong pagkaon maglain ka para sa imong amigo? Makahimo ba ka nga kung para sa imong budget maglain ka para sa imong pamilya, para sa imong amigo? Siguro, bilang inyong magwawali, we must put our faith into action. Basig makahimo punta nga sa ato ang mga panginahanglan. Una-unaon po nato mga panginahanglan sa mga pagbubuhat sa Diyos nga nakadala sa inyo. Wala na iklain may kinahanglan nga himuon to take risk. O ang milagroso mga pangitabo, nagsaad ang Diyos, ang budansya, ang iyang panalangin nga ihatag kaninyo sa diyang palanggaon ninyo katong mga dugo sa inyo. Maayong buntag. God bless kanatong tanan.